Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bago po tayo mag-umpisa, nais ko po kayong anyayahan na pakinggan nyo po ako palagi sa Usapang Batas. Yan pong programa na yan ay mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, kung saan ay tinatalakay namin ang mga legal issues na nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na buhay, mula dyan sa inyong tahanan hanggang dun sa four corners of the walls of the Senate and the House of Representatives. At marami po kayong matututunan at sigurado ko pagkatapos ninyong makinig at manood ay madadagdagan ang inyong mga legal na kaalaman. Okay? So ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay tungkol dito sa naging pahayag, matapang na pahayag nitong ating batang-batang kongresista from the 4th District of Cavite, dyan sa probinsya ng Cavite, sa Dasmariñas, na kung saan buong tapang na nagpahayag itong si Congressman Kiko Barsaga, na sinabi niya na i-expel nyo na lang ako kung gusto ninyo, no? Tanggalin ninyo ako sa Kongreso. Pero alam niyo po, sa mata ng batas, hindi ito para nagtatanggal lang ng isang ordinaryong empleyado. May sinusunod po tayong patakaran, mga alituntunin sa ating konstitusyon. So dahil dito, alamin po natin kung gaano ba talaga kahirap, no, ang mag-alis ng isang mambabatas. Ngayon, ang tanong dito, may kapangyarihan ba ang Kongreso na basta-basta na lang tanggalin ang isang miyembro ng kanilang bahay diyan sa House of Representatives? Ang sagot po, ayon sa konstitusyon, ay oo. May kapangyarihan mismo, may ngipin ang Kongreso na tanggalin ang isang miyembro ng House of Representatives. At yan po ay makikita natin sa Article 6, Section 16, na kung saan nakasulat dito na ang bawat kapulungan, either yung Senado yan o yung Kongreso, yung mababang kapulungan, na binibigyan po sila ng karapatan parusahan ang kanilang mga miyembro na gumagawa, no, ng kalokohan. Sa Tagalog o sa English, disorderly behavior. Kapag napatunayan yan, ayan, na dyan na magsisimula ang proseso upang sibakin sa pwesto ang isang miyembro ng House of Representatives. Ang pinakamabigat na parusa nga ay ang pagsibak, pagtanggal sa kanya, i-expel siya, no? Maliban doon sa pagsuspendi lamang or reprimand, ay ang pinakamabigat, tanggalin niya sa pwesto. Pero sa kasalukuyan nga, di ba, ay itong si Francisco Barsaga ay suspendido for 60 days. Ang kaso mo nga lamang, madalas kasi nagpo-post, nagbibigay ng mga komentaryo laban sa kanya mismong bahay na kanyang kinabibilangan. Mukhang nagagalit na sa kanya yung majority ng House of Representatives, kasi parang lumalabas sinisiraan niya mismo yung kanyang sariling tahanan at mga kasamahan na parang miyembro na ng kanyang pamilya, yung official family niya na yan pero hindi natin maintindihan nitong bata na to kung ano-ano ang sinasabi laban sa kanyang sariling bahay. Okay. Ang problema lang dito, meron tayong tinatawag na may mga harang dito, may mga restrictions na yung mga patakaran na hindi mo basta-basta matanggal yan. Kailangan dumaan ka sa isang prosesong mahigpit upang tanggalin ang isang miyembro ng House of Representatives. Hindi pwedeng gawin lang na basta-basta dahil galit ka o gusto mong politikahin yung kasama mo na yan, si Kiko Barsaga, at hindi pwede yon. May 3 mahigpit na kondisyon dito sa pagtanggal sa isang miyembro ng House of Representatives. Dapat, may malinaw na dahilan
no, na dapat mayroon talagang makitang disorderly behavior. Hindi po sapat yung sabihin mo na lang na, ay naku, hindi ko siya type. Dapat may ginawa siyang labag sa dangal ng Kongreso. So, pag nakita na may nilabag siyang dangal ng Kongreso, ay dapat sumang-ayon yung 2/3 no, ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Halimbawa, kung mayroong 300 congressman, no, kailangan ng hindi bababa sa 200 ang boboto para patalsikin ang isang miyembro ng House of Representatives. Hindi pa pwedeng chairman lang o isang committee ang magdidesisyon dito. Dapat pagbotohan to ng plenaryo ng buong Kongreso at kuhanin yung 200 boto if the members of the House is actually 300, no? Ilan na ba ngayon ang miyembro ng House of Representatives? Kunwari lang, 300. So, 200 ang kailangan mo kasi 2/3 ang sinasabi ng batas. So, dito, pag dinaan yun sa Ethics Committee, yung Ethics Committee, parang piskal lang yan. Taga-imbestiga lang yan ng mga pangyayari doon sa inugali, mga pinakitang behavior ng miyembro ng House of Representatives. At pag natapos ang pagdinig sa Ethics Committee, gagawa ng rekomendasyon, no, si chairman at ang kanyang mga miyembro at magmumungkahi na either suspindihin o tanggalin na talaga si Kiko Barsaga. So ibig sabihin ang huling pasya, no, ay nasa kamay ng majority members of the House of Representatives. Yung 2/3 votes dapat makuha yan. So, ibig sabihin, kung dumaan sa ganyang proseso, lumalabas dapat na merong due process. So, pag hindi dumaan sa ganyang proseso, masisita ang Kongreso na hindi nirespeto ang karapatan ng isang miyembro na ipaglaban ng kanyang karapatan in accordance with the due process of law. So, dapat dumaan dyan. Tatanungin ka, iimbestiga, hayaan mong sumagot, magpakita ng kanyang mga ebidensya na hindi siya dapat tanggalin sa Kongreso. So, kapag binaliwala ng Kongreso ang prosesong ito, pwedeng makialam ang Supreme Court dyan dahil itinuturing itong grave abuse of discretion o pagmamalabis sa kapangyarihan. So, kanina napagbaligtad ko to dun sa usapang batas. Sabi ko dun sa kaso ni Rian Ramos, may trust problem dun sa kaso. Sabi ko tuloy, grave abuse of discretion, imbis na grave abuse of confidence. Kasi alam, wala nag-correct sa akin eh. Hindi na napansin, pero it's actually grave abuse of confidence, kaya naging qualified theft yung kaso ni Rian Ramos, yung discussion namin kanina sa usapang batas. So, sabi kasi ni Kiko, going back, no? Sabi kasi ni Kiko kahapon, ay expel nyo na lang ako, hindi ako aatin dyan. I-ignore ko yung ethics committee na yan. So, tinatansya pa din natin na totoo kaya yung sinasabi to o sinasabi nitong si Kiko, no? Sa madla na expel na lang daw siya. At hindi siya pupunta dyan sa hearing ng Ethics Committee. So, ang tanong dito, totoo ba yan? O nagyayabang lang tong tao na to? Kasi, sa mundo ng politika, madalas itong kasing sabihin ng mga politiko, no? Bilang hamon. Even sa Senado, even the former president, sinasabi yan kapag ganitong hindi nasunod, yung ganito, blah, 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 or may nag-impose siya ng kondisyon, magre-resign na lang ako. So, ilang beses niyong narinig ang dating Pangulo na magre-resign siya, and even some members of the Senate now.
Si Robin, si Bato, yan. Madalas magsabi yan na magre-resign sila kapag may nangyaring ganito, ganyan. Pero pag nangyari na yung mga sinasabi nila sitwasyon, hindi naman nagre-resign. No? Sa pagkakaalala ko, no, may mga binanggit silang ganyan. Okay? So, hindi sapat na dahilan yung inisnab lang ng kongresista yung ethics committee. At expel mo na siya. At dahil lamang hindi sumipot sa imbitasyon, do sa hearing, ay tanggal na kagad. No? Ang hindi pagsipot sa isang hearing dyan sa ethics committee ay pwedeng maituring lamang na isang contempt o kawalan ng respeto sa rules. Kaya lamang lalong magpapalakas yan do sa kaso against Kiko Barsaga. Pero pag dumaan sa tamang proseso, after na ignore, inisnab ni Kiko Barsaga ang kanyang mga kasamaan sa ethics committee, tuloy-tuloy na yan, no? Pagbobotohan na yan kapag nag-decide ang ethics committee at gumawa ng rekomendasyon sa plenaryo, sa speaker of the house. Okay? So, bakit sobrang higpit ng ganitong batas? Itong batas na to sa pagpapatanggal sa isang miyembro ng Kongreso. At mahigpit ang batas kasi ang congressman ay iniluklok yan no? Ng boto ng taong bayan. So hindi siya basta-basta pwedeng alisin ng kapwa niya politiko ng walang matibay na basihan, walang matibay na ebidensya. So kailangan talagang dumaan yan sa mahigpit, no, na proseso, yung due process, at na kung saan pinagbibigyan mo siya ng oportunidad na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon na siya ay umaakto ng hindi tama, yung tinatawag na disorderly behavior at yung pambabastos niya sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso at pati na sa House of Representatives as a whole. So, tandaan niyo po, yung pagpapatalsik po sa isang congressman ay hindi po mabilis na proseso yan. Hindi yan madali at hindi din pwedeng gawin ng walang tamang proseso. Binibigyan ng respeto ang bawat miyembro ng House of Representatives at kailangan dumaan sa lahat ng prosesong ipinag-uutos ng ating saligang batas. Okay? So, yan po ang nakasaad sa Article 6 ng ating 1987 Constitution. At sana naman ay may natutunan na naman kayo dito sa aking episode na to. At patuloy lang po kayong makinig, no? Patuloy lang po kayong manood dito sa aking channel at yak yun. Meron kayong matututunan pagkatapos ninyong pakinggan ang aking mga paliwanag dito sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno, The Law and Beyond. Sa ulo, huwag kang mag-alala, andito kami, tutulungan ka naming maunawaan easily. Legal SS sa simpleng Tagalog, para di ka na maguluhan, that's our goal. Sa Attorney Bueno, klaro at bright, learn the law, know your right. Come along, simpleng paliwanag sa bawat song. Mga batas di na confuse inside, learn the law, know your rights. Law and beyond, so join the vibe. Legal talk in a chill style. YouTube channel, araw-araw bright. Learn the law, know your rights. Hindi kailangang magpanik, kalma lang. May paliwanag kami, clear at walang sablay. About marriage, property, or traffic fine. Basta tanong mo, may sagot anytime. Walang jargon, walang stress. Legal talk with kindness and finesse. Laging manood, makinig sa light. Learn the law, know your rights.
stress, makinig ka lang sa class. Attorney Beno, Law and Beyond, para sa taong gustong ma-inform. Pagod ka na ba sa komplikadong law? Isinasalin namin ang legal essence sa simpleng